naghahanap po ng mukha ito eh. Kasi ito yung sinabi ni Sara, oh. Ito galing tong Inquirer. Diba? Sara Duterte says SALN can be obtained even before. Ito nabalita po ito October 18, no? Medyo matagal na pala ito, pero content natin to. So, Duterte was wondering why Ombudsman Crispin Remulla had to issue a memorandum that finally allows access to all government officials SALN, saying it was already practiced as far as she can remember. Sinungaling. So ngayon, ang sabi nga po ni Sara, no, sa Tagalog, para maintindihan po ng mga bobong mga DDS na hindi ko nga alam eh. Hindi ko nga alam kung bakit kailangan pang gawin ni Boying Remulla na mag-issue ng memorandum para buksan yung mga SALN. Eh matagal na pong naka-access po yan. Tandaan natin mga ka-streetwise, no, yung nung year 2020, no, ang ginawa po nitong ni Samuel Martires na ombudsman na appointee ni Digong, eh, hinigpitan po yung pagkuha po ng SALN ng mga government officials. So para makuha niyo yung point natin mga kababayan kung gaano kasinungaling to, no, kasi may video dito eh. So panoorin natin to. Ito report ito ni Ed Lingaw sa News 5. Sige. Duterte, matagal na raw maaaring makuha ang mga SALN ng opisyal ng gobyerno. Itong pa sa streamer, di kasi game. Ayon kay VP Sara Duterte, matagal na raw maaaring makuha ang mga SALN ng opisyal ng gobyerno. Kaya't ang bagong memo ni Ombudsman Remulla, drama o pakitang tao lamang daw. Patunay raw nito ayon kay VP Sara, dati nang nilalabas ng PCIJ, ang Philippine Center for Investigative Journalism, ang kanyang mga SALN. Ito po ang sabi ng Vice Presidente. Dati pa naman po pwede po nilang SALN eh. Matter of hihingi ka sa ombudsman, magsusulat ka, hihingi ng SALN ng tao na yan. At bakit ko nasabi na dati pa yan? Dahil dati pa lumalabas ang SALN ko sa PCIJ, sa Philippine Center for Investigative Journalism. At hindi lang sa kanila ha, sa iba pang mga media out there. Dagat talaga to, no? So, ang sabi ni Sara, matagal na rin po lumalabas yung SALN niya. Bakit yun lang nakakaalam? Yung huling labas po ng SALN ni Sara, 2017 pa. O so by the way, ang sabi nga ni Sara, ilalabas naman po ng PCIJ yan, matagal na. O ngayon, punta tayo sa PCIJ. O, ito yung reklamo ng PCIJ, oh. Okay. Gaga talaga to, no? Nakakainis yung kabobohan nito. O. So, ito PCIJ, ito nabalita, ito year 2021. O, PCIJ request for Duterte SALN runs into dead end. Again. Ang alam ko ito yung huling hingi po ng ng PCIJ ng request nga pa ng SALN ni Sara o ng pamilya Duterte. Wala pong ganon. Hindi ko po talaga alam kung saan nakuha ni Sara na matagal nang lumalabas yung mga SALN nila. Oh, so ang point ko dito mga streetwise, no, kayong mga bobong mga DDS, ito po ang isang malaking example na si Sara Duterte po sinungaling. Ang tingin po kasi ni Sara Duterte sa mga Duterte supporter, mga tanga. Na kahit anong sabihin ni Sara, maniniwala po sila. Kaya wala na siyang pakialam kahit magsalita po siya ng katangahan at saka ng kasinungalingan. Oh, ito kasinungalingan nito ha. Malinaw na kasinungalingan nito. Pero syempre, as usual, wala pa rin po pakialam itong mga bobong mga DDS na to. Men, no, di ba? Ang alam ko lang po talaga mga kababayan, si Sara mapaghiganti. Kasi sinabi niya naman yan. Si Sara mahina kokote kasi nakitaan naman po talaga natin na mahina kokote ni Sara. Si Sara nga po hindi siya pang leadership material. Di ba, independent niya, hindi niya naayos eh. Oh.
Pero ngayon ko lang din po na pagtanto na sunod-sunod na po yung pagsisinungaling ni Sara. Sunod-sunod na po yung pagsisinungaling ni Sara. Kapag, hindi parang wala rin siya pakialam. Kasi, maniniwala naman yung mga DDS sa akin. So, continue natin yung report ni Ed Lingaw. Kasi, maganda yung report niya dito eh. Ano ba yun dito? Sige. Duterte, matagal na raw maaaring makuha ang mga SALN ng opisyal ng gobyerno. Kaya't ang bagong memo ni Ombudsman Remulla, drama o pakitang tao lamang daw. Patunay raw nito ay TVP Sara, dati nang nilalab... Wait. Nakamali na naman ako. wait. Center for Investigative Journalism ang kanyang mga SALN. Ito po ang sabi ng Vice Presidente. Dati pa naman po pwede po nilang salin eh. Matter of hihingi ka sa ombudsman, magsusulat ka, mahingi ng salin ng tao na yan. At bakit ko nasabi na dati pa yan? Dahil dati pa lumalabas ang salin ko sa PCIJ, sa Philippine Center for Investigative Journalism. At hindi lang sa kanila ha, sa iba pang mga media outfit, lumalabas yung salin ko. In fact, si Trillanes nga, may kopya nga ng salin ko. Si Trillanes daw po, may kopya daw ng salin ni Sara. Sinungaling talaga to. Sinungaling ko. Sige, continue natin. So, nadibang po ito ni Ed Lingaw. So, ayun daw, nakukuha naman pala ng PCIJ ang SALN ng Vice Presidente. Kailangan mo lamang magsulat sa ombudsman para makahingi ng kopya. Kaya't pinabuti naming tanungin ang mismong PCIJ. Tama. So nga bang nakakuha sila ng SALN ni Sara Duterte? Ang sagot nila, matagal nang hindi. Ayon kay dating PCIJ Director Carmela Fonbuena, ang huli nilang nakuha ang SALN ni Sara Duterte noong 2017 pa. 8 taon na po ang nakakalipas. Kinumpirma po yan ni PCIJ Training Director Weng Paraan. Katunayan, ito po ang ginawa ng PCIJ na storya tungkol sa mga SALN ni Sara Duterte. Ang huling nakuha nila 2017 pa, nung si Sara ay mayor pa po ng Davao City. O, di ba? Ang pag-iigpit ng mga SALN nagsimula sa kanyang ama, si dating Pangulong Duterte. Magmula 2018, hindi na pa naglalabas si Pangulong Duterte ng SALN. Sa halip, pinagsapasahan lamang ang PCIJ ng Office of the President at ng Ombudsman ang isang kustodya ng SALN ng Presidente at ng Vice Presidente. Actually, mga kababayan, dapat po talaga, meron po mag-file po ng complaint dyan kay Martires eh. Kasi po, naging inutil po talaga yung ombudsman nung panahon niya. Oo. Ito pa, taong 2020, naglabas si Ombudsman Samuel Martires ng bagong mga patakaran para lalong higpitan ang pagsasapubliko ng mga SALN. Sa bagong patakaran, kailangan ka munang payagan ng opisyal na nag-file bago mo masilip ang kanyang SALN. Doon lamang ilalabas ng Ombudsman ang kanyang SALN. Sa makatwid, kung gusto mong imbestigahan ang nasabing opisyal, kailangan magpaalam ka muna sa kanya. Muli, pinagpasapasahan lamang ng O, di ba? Anong klase ka bullshitan to, Martires? Iimbestigahan mo yung politiko, so kailangan magpaalam muna. Kasi magsisimula po yung investigasyon, mga kababayan, sa SALN. Tandaan po natin yan. So kahit dayain po yung SALN mga streetwise, may makikita pa rin po dyan na anomalya kung may anomalya. Hindi ko po talaga alam kung ano bang benepisyo yung ginawa nga po ni Martires sa taong bayan na itago nga po yung SALN ng mga politiko. And by the way, si Martires din po, yung pasimuno, natanggalin po yung lifestyle check sa mga politiko. Ganyan po binaboy ni Martires yung ombudsman. Binaboy niya po yung ombudsman sa loob po ng 7 taon.
So ngayon ano yun? Wala ganun lang yun? Walang pananagutan yun? Dapat meron. Di ba? Dapat meron. So, ito po ay nasa kamay na po ni bagong ombudsman, Boying Rimulya. At mas maganda mga ka-streetwise, para masimulan po yung investigation kay Martires, dapat may mag-file ng complaint. Ganon. Oo, sige. Ombudsman at ang Office of the President, ang PCIJ at ang lahat ng humingi ng sali ng Presidente at ng Vice Presidente. Noong nakaraang taon lamang, nagpetisyon si Attorney Dino De Leon sa Ombudsman na i-release ang salin ng Presidente at ng Vice. 2024 po, wala rin nangyari sa kanyang petisyon. So ano pong lumalabas? So yun yung huling ito yung huling hingi po ng salin kay Sara. So actually may copy ako niyan eh. Pakita ko lang Pakita ko lang yung copy nung kay Dino De Leon. Ito magaling na magaling na abogado to si Dino De Leon. Ito. And Samuel Martires, so June 5, 2024. No? Ay, Attorney Dino De Leon. So humingi nga po siya ng salin ni Sara. Tapos as usual, hindi po pinagbigyan ni Martires. O, di ba? Tapos sasabihin ni Sara Duterte na matagal nang may kopya ng salin yung taong bayan. Sinungaling, napakasinungaling, kababayang tao, napakasinungaling. Oh. A simpleng request letter si dating Ombudsman Martires. Kailangan mo nga ng paalam mula sa iyong iimbestigahan. Pangalawa, hindi umaasahan na kusang magsasapubliko ng salin ang mga nasabing opisyal. At pangatlo, wala talagang nakuhang salin ang PCIJ ni Rodrigo o ni Sara Duterte matapos ang taong 2017 at 2025 na po ngayon. Kaya kahit papano natuwa ang marami nang niluwagan ng kaunti ang requirements ng bagong ombudsman. Pero eto nga po, hindi naman sana problema ito kung kusang maglalabas ng salin ng mga opisyal ng gobyerno, maging presidente, vice-presidente, senador o congressman. Taon-taon naman, may mangilan-ngilang opisyal na kusang naglalabas ng kanilang mga salin. Yun nga lang, madalas po, ito ay mga nasa oposisyon. Kung pagpapasihan mo lang kasi ang batas at ang konstitusyon, ang hinihiling po sa lahat, maging administrasyon o oposisyon, ay transparency sa salin at hindi ang pag-iigpit. Welcome to Team Sam TV, your channel for the latest news updates. Here, we break down the biggest stories from around the globe, covering everything from breaking news to politics. Whether you want to stay informed or just catch up on what's happening, we've got you covered. So, don't forget to subscribe and hit that notification bell so you never miss out on the latest news. Join the Team Sam TV family and let's explore the world together, one update at a time.